Few Christians today remember that this day is the death anniversary of the greatest reformer of the 16th century, and that is of course Martin Luther. Namatay si Martin Luther sa kanyang hometown sa Eisleben, Germany noong February 18, 1546. Mali nakalagay. That's 1546. It was believed na siya ay namatay because of stroke or cardiac arrest. Si Martin Luther ay alam natin kilala na reformer, but he was buried in front of the pulpit of the Castle Church in Wittenberg kung saan niya ipinaskil yung 95 Theses. At syempre kapag namamatay ang isang famous na tao, we always ask what were his last words. Well, dahil siya ay namatay dahil sa cardiac arrest, ang tanging makikita natin na naging last words niya ay yung note na nakalagay sa kanyang pocket nung siya ay namatay. At napaka short pero meaningful ng kanyang statement. Sinabi niya doon ay, "We are all beggars." Most likely, reminder ito ni Luther sa kanyang sarili, kaya tinatago niya ito sa kanyang coat, sa kanyang bulsa, para mapanatili siya na grounded at humble dahil saan man siya pumunta, siya ay kilala at tinuturing na isang rockstar. Kaya naranasan niya for sure ang ganitong temptation na pumasok sa isip niya kung siya ay isang tao na ganito kasikat, powerful, ay pwedeng tumaas ang tingin niya sa kanyang sarili. Pero yung statement na yon ay nagpapanatili kung saan talaga siya. And that is just one of us, isang beggar sa mercies ng Diyos. Ito rin sana ang naging maalala ng maraming mga lingkod ng Diyos para hindi sila ma-overcome ng tukso o pressure or fear kapag dumating ito sa kanila. Na hindi tayo o sila dapat magtiwala sa kanilang mga sarili at sa kanilang kasikatan, kundi sa biyaya lamang ng Diyos na nagkakaloob ng tunay na lakas. Ito ang nakalimutan ni Abraham sa Genesis 20. Nakalimutan niyang mas katakutan dapat ay ang Panginoon, hindi ang most powerful man doon sa pinuntahan nilang bansa na si Abimelech doon sa Gerar. Basahin natin muli ang Genesis 20 at tunghayan natin yung mga naiwan nating mga katuruan dito sa Genesis 20. Ayon kay Henry Morris, this is one of the most difficult chapters sa buong Bible dahil anong ginagawa ng Genesis 20 dito na nire-report ang negatibong bagay sa ating hero na si Abraham. Siya ang ating father of faith. Pero bakit ganito naman ang ginawa sa kanya? Well, very purposeful ang pagkakalagay ng Genesis 20. Basahin natin ito ang salita ng Diyos. From there, Abraham journeyed toward the territory of the Negev and lived between Kadesh and Shur, and he sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah his wife, "She is my sister." And Abimelech king of Gerar sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, "Behold, you are a dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife." Now Abimelech had not approached her, so he said, "Lord, will you kill an innocent people? Did he not himself say to me, 'She is my sister'? And she herself said, 'He is my brother.' In the integrity of my heart and the innocence of my hands, I have done this." Then God said to him in the dream, "Yes, I know that you have done this in the integrity of your heart, and it was I who kept you from sinning against me. Therefore I did not let you touch her. Now then, return the man's wife, for he is a prophet, so that he will pray for you and you shall live. But if you do not return her, know that you shall surely die, you and all who are yours." So Abimelech rose early in the morning and called his
all his servants and told them all these things, and the men were very much afraid. Then Abimelech called Abraham and said to him, "What have you done to us, and how have I sinned against you, that you have brought on me and my kingdom a great sin? You have done to me things that ought not to be done." And Abimelech said to Abraham, "What did you see that you did this thing?" Abraham said, "I did it because I thought there is no fear of God at all in this place, and they will kill me because of my wife. Besides, she is indeed my sister, the daughter of my father, though not the daughter of my mother. And she became my wife. And when God caused me to wander from my father's house, I said to her, 'This is the kindness you must do to me, that every place which we come, say of me, he is my brother.' Then Abimelech took sheep and oxen and male servants and female servants and gave them to Abram and returned Sarah his wife to him. And Abimelech said, 'Behold, my land is before you. Dwell where it pleases you.' To Sarah he said, 'Behold, I have given your brother 1,000 pieces of silver. It is a sign of your innocence in the eyes of all who are with you, and before everyone you are vindicated.' Then Abraham prayed to God. And God healed Abimelech and also healed his wife and female slaves, so that they bore children. For the Lord had closed all the wombs of the house of Abimelech because Sarah, Abram's wife." Mga kapatid, what I have read to you is the gracious word of God. Let us be joyous in receiving it. Well, ang ating binasa ay sinabi ko kanina, anong ginagawa nitong Genesis 20 sa ating account kung saan bida lagi itong si Abram. Well, ito ang pagkakaiba ng Genesis. Hindi siya katulad ng mga biography ng mga tao na tinatago yung mga warts and all ng mga bida at mga heroes sa story. Pero ang Genesis, pinapakita niya sa atin yung mga tagumpay ng mga taong ito, maging yung kanilang mga kahinaan at mga kasalanan. After ni Abraham na manalangin doon sa Sodom and Gomorrah, para sa Sodom and Gomorrah, biglang natapos na yung story ni Lot, at ngayon napunta tayo dito sa Gerar. Well, tapos na yung kay Lot, pero nandito pa rin yung parang ginawa ni Lot. Ginawang exactly ito ni Abraham. Siya ay nagsabi na binigay niya mismo yung kanyang asawa para sa makapangyariang tao doon sa Gerar. Kaya nga ito yung isang dahilan bakit sabi ni Morris na it is one of the most difficult chapters in the Bible to understand. May disconnect dahil kilala natin itong si Abraham na bayani natin, pero dito pag binasa mo, parang hindi siya yung gold standard of faith. After 25 years, we expect him na lumago na siya. We expect him na mas nag-progress siya sa pananampalataya, but look what he did. Dito sa Genesis 20, inulit niya yung kasalanan niya sa Genesis 12. Nagsinungaling na siya kay Paraon noon, napahiya siya. Ngayong sabi ng isang author, this is disobedience deja vu. Bakit ganito ang nangyari? Kaya ang sabi ni A.W. Pink, wag daw natin madaliin na hihusgahan itong si Abraham. And I quote kay A.W. Pink, "And once more, let not writer or reader sit in Pharisaic judgment upon Abraham, but see a picture of himself. Abraham did but illustrate what is all too sadly common among the Lord's people, that which might be termed the inconsistency of faith." End quote. Ang pinapakita dito sa story ay ang inconsistency sa pananampalataya ni Abraham. Pero anong nakita natin? After all na ginawa ng Diyos sa kanya, he is the same man na susceptible sa kasalanan, sa temptation. At pinapakita niya dito yung text na to, yung paghanga natin sa mga heroes of faith natin, that we will never forget that they are also men who have clay feet or feet of clay. Kaya dito pinapakita rin na ang mga taong ito na hinahanga natin, they would not replace yung paghanga natin sa
Panginoon, na sila ang titingnan natin. So, nakita ba natin ito na nangyari biglaan or na-shock tayo? I hope na-shock tayo because this couple, they are ruining everything. They were jeopardizing the promises of God. Alam nyo na chapter 21 ay ipapanganak na si Isaac. Sa chapter 18, sinabi niya na 1 year from now, manganganak ka at pangangalanan mo siyang Isaac. Tapos bigla, in between, biglang ibinigay si Sarah para maging asawa ng hari. Kapag nangyari ito, walang mangyayari sa pangako ng Diyos. Marahil pwede natin tingnan sa ganitong anggulo, ma-jeopardize, magkakaroon ng complication, magkakaroon ng confusion. Pero, anong ginawa ng mag-asawa? Ginawa nila, imbes na tanggapin ang biyaya ng Diyos, nireject nila ito at sila'y natakot. Yan yung message natin. Even the best of saints may threaten God's promises unless He sovereignly intervenes for them. Kung hindi kikilos ang Diyos, kung hindi siya mamamagitan at hindi siya mangingialam, walang mangyayari sa mga pangako ng Diyos sa kanila. Hindi nila kaya na tuparin ito ng sila-sila lang. Last week, nakita natin yung una na tutunan natin about the saints of the saints and the grace of God to them. The dangerous infection of unmortified sin. Si Abraham, nakita natin kapag hindi pala dinil with ang isang kasalanan, hindi siya na-mortify, babalik ito. Hindi kailangan na ikaw ay unbeliever. Kahit believer ka, pwede na bumalik ang kasalanan na ito. At ito yung nangyari sa kanya. Yung evil effects na ito, nag-compound dahil siya ang umulit. And then, of course, nakita natin yung danger ng pag-ulit sa kasalanan. Now, kung ganito ang tao na si Abraham, ano magiging pag-asa niya? Uulit lamang siya sa kanyang kasalanan. Matatanggap kaya niya yung pananampalataya o yung pag-asa o yung hope o yung fulfillment sa kanyang pangako? Well, ito yung makikita natin sa dalawang points na natira. Number 2, the divine intervention of an undomesticated Savior. And number 3, the desirable intercession of undeserving saints. Undeserving saint. Tingnan natin yung pangalawa sa verses 3 to 7. Nakita na natin yung verses 1 to 2 and then sa 8 to 13. So ang natira na lamang ay dalawang bahagi, yung verses 3 to 7 at verses 14 to 18. Sabi sa verse 3, "But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Behold, you are a dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife." Now Abimelech had not approached her, so he said, "Lord, will you kill an innocent people? Did he not himself say to me, she is my sister? And she herself said, he is my brother. In the integrity of my heart and the innocence of my hands I have done this." Then God said to him in the dream, "Yes, I know that you have done this in the integrity of your heart, and it was I who kept you from sinning against me. Now therefore, I did not let you touch her. Now then, return the man's wife, for he is a prophet, so that he will pray for you, and you shall live. But if you do not return her, know that you will surely die, and you and all who are yours." So, nakita natin that God intervened into the spiritual and moral blunder of Abram by visiting Abimelech in a dream. Bakit mahalaga yung pagpasok sa panaginip? Dahil wala nang magagawa si Abraham. Remember, the next chapter tells us that God will finally fulfill His promise of giving Abraham and Sarah their own son, and he will be named Isaac. In other words, this is a chapter na what if sa patriarchal narrative at redemptive history. What if may nangyari sa kanila ni Abimelech at ni Sarah? Magkakaroon tayo ng confusion pagdating sa 21. Kaninong tatay ito? Sinabi ng Panginoon na mismo manggagaling kay Abraham
at kay Sarah ang magiging anak. So, this is entirely out of Abraham's hand. Binigay na niya mismo yung kanyang asawa. Sinabi niya, she is my sister. Pumayag siya, siya mismo nag-design nito, in-implement na lang ang kanyang pagsisinungaling. And then, ikalawa, kung wala na magawa si Abraham, wala ring magawa si Sarah dito. King Abimelech took Sarah. So therefore, Sarah basically became under the disposal of the most powerful man in the country. Kung ang king, paplanuhin niya at gugustuhin niya na siya ay sisipingan, hindi pwedeng mag-reject itong si Sarah because kasama na siya doon sa harem. So therefore, siya ay isang pyesa na lang dito, possession ng hari. Therefore, mga kapatid, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Kung wala na magagawa ang pinangakuan ng Diyos, si Abraham, wala na rin magagawa itong si Sarah under these circumstances when the man of God and his wife, these two persons na naging recipients ng gracious blessings ng Diyos through the covenant, when they jeopardize not only their testimony but also the very promises and program of God, let me ask you, what is their hope of escaping itong snare na it is their own doing? What is their hope of escaping the snare of their own doing? Sabi ni Derek Kidner, and I quote, on the brink of Isaac's birth story, here is the very promise put in jeopardy, traded away for personal safety. If it is ever to be fulfilled, it will owe very little to man. Morally as well as physically, it will clearly have to be achieved by the grace of God. Mga kapatid, kung nanonood kayo ng NBA playoffs or hindi pala NBA, kung sa mga amateur or sa FIBA or sa PBA, merong makikita kayo sa playoffs na by quotient system yan. Kung makakapasok ka sa playoffs, kailangan malaki yung score mo, malaki yung tambak mo, head-to-head, ganon. May mga cases na ang gilas, nasa kanilang kamay, yung pagkapanalo nila kung matatalo nila ang opponent nila. Pero kung natalo sila, may cases sa kasaysayan na pwede pa rin silang mag-advance kahit natalo sila. Yun ay kung matatalo nung isang team yung kalaban nila sa playoffs, which is pwedeng kung matatambakan sila ng ganito o ganyan. Yun yung quotient system. Ang ibig sabihin doon, lagi nyo maririnig ito sa mga analysts, sasabihin nila, ang maganda dito sa gilas, nasa ating kamay ang ating pagpasok sa playoffs. Pero ito naman, pag natalo ka na at umaasa ka na lang kung sino yung sana manalo ito, sana matalo, kailangan tulong ng ibang team. Ito yung sinasabi nilang wala na sa ating kamay. Swertihan na lang. Ang ginawa ni Abraham dito, obviously, lilitaw na lilitaw, wala talaga sa kanilang kamay kung matutupad ang pangako ng Diyos. Hindi dahil sa kanila. Ito yung significance ng famous word sa verse 4, but God. Nakita niyo yung verse 4, but God came to Abimelech in a dream by night. This tells us a lot about God, His character, His salvation. By these very words, very clear na ang Diyos hindi niya hayaan ng mga promises niya na ma-frustrate. Hindi niya hayaan ng mga pangako niya mabe-break. Hindi niya hayaan ng kanyang programa ma-jeopardize or even destroyed, even if the very people whom He had made those promises were the ones who tried to frustrate them. In fact, what God is going to show here is a mighty demonstration ng kanyang sovereign power over everything and everyone in any circumstance just to make sure yung kanyang promises at yung kanyang plans will not go unfulfilled or laid waste. Sabi dito sa verse 4, behold, you are a dead man,
because of the woman whom you had taken, for she is a man's wife. Yun yung significance ng but God. God had to intervene. Ito lang ang pag-asa. Kung ang pangako ay may mangyayari pa, yung covenant para matuloy na maisilang pa si Isaac, si Jacob, balang araw si Kristo, tayong lahat apektado sa mangyayari dito sa Genesis 20. Genesis 20 is not the story of Abraham alone. This is the story of every one of us. Nakasalalay dito yung pangako ng Diyos. Kaya sa verse 4, biglang dineretsa ng Panginoon at nakuha yung atensyon ni Abimelech. Sabi niya, "Behold, you're a dead man." Gumamit talaga si Yahweh ng shocking words para makuha yung attention doon sa panaginip. Look at this. He's the most powerful man in this country at siya yung nagde-decide who will be the dead man tomorrow. Siya yung nagde-decide who will live tomorrow. Pero anong nangyari dito? Biglang sinabi ni Yahweh, ikaw na pinaka-powerful, but you are a dead man. Yahweh did not mince words. Directly sinabi niya sa kanya, you are committing an adultery because you have taken Sarah, who is the wife of another man. Sabi niya doon, the woman whom you have taken, she is a man's wife. Alam niyo, ang adultery, kahit sa panahon nila, mali dito si Abraham, sabi niya, I sense that Gerar, walang fear of God dito. But the truth is, mayroon silang form of righteousness which speaks yung pagkalikha ng Diyos sa lahat ng tao. Ang adultery is a sin that has been universally prohibited in the ancient Near East. In fact, kahit si Abimelech, tinawag niya itong great sin sa verse 9. Sabi ni Bruce Waltke, adultery was considered a great sin among many Semitic groups as evidence at Ugarit and in Egyptian marriage contracts. End quote. Kaya anong sabi dito ni Abimelech? Alam niya na malaking kasalanan ng adultery, so bigla siyang nag-defend sa verse 4. Sabi niya, Lord, will you kill an innocent people? Did he not himself say to me, she is my sister, and she herself said, he is my brother? Magkakuntsaba yung mag-asawa. Talagang partners in crime. So Abimelech does not deny his guilt. Hindi niya dininay na kasama siya dito, pero dininay niya, pero siningit niya, dinefend niya na siya ay may integrity, na siya ay inosente. So what he did was to protest in self-defense na siya ay inosente, siya nangyari dahil sinabi sa kanya, kapatid ni Abraham. Kahit tanungin niyo po si Sarah, sinabi naman niya sa akin, talaga kapatid niya si Abraham. So wala akong binaviolate dito. We are two consenting adults, so wala kaming problema. He was invoking on God's justice when he said, Lord, papatayin mo ba ang innocent people? At ano naalala nyo dito kapag narinig nyo ito at nabasa nyo? That, will you kill an innocent people? Sino? Genesis 18, Abraham. Diba? Sabi niya doon, will not the judge of the earth do what is just? This gives us a hint that God has begun to curse Abimelech. Doon pa lang sa verse na yon, magkakaroon na ng hint. Mukhang sinumpa na itong si Abimelech kasi sabi ni Abimelech, Lord, sasama mo ba yung buong innocent people? So most likely nararanasan na niya, di ba sa verses 17 to 18, sinara pala ng Diyos yung sinapupunan ng mga babae doon sa household, sa Gerar o kay Abimelech, nagkasakit pa, most likely illness or plagues yung household ni Abimelech, parang Pharaoh. Now, sa verse 5, sabi ni Abimelech, in the integrity of my heart and the innocence of my hands, I have done this. Wow! In a comedic contrast, the patriarch called to be a man of God and friend of God seemed to be less righteous than this pagan Abimelech. Kaya ang sabi niya, sa verse 6, sumagot si Yahweh. Sabi niya, okay, alam ko yan. Kaya nga sabi niya, it was I who kept you from sinning against me. In a definitely shocking revelation to Abimelech, si Yahweh biglang nilecturean ngayon itong hidden king ng isang fundamental biblical truth in the subject of the doctrine of God and of salvation. Sinabi ni Yahweh kay Abimelech, yes, alam ko na ikaw ay inosente, alam ko yung pinagagawa ni Abraham at ni Sarah, so don't you worry, pero gusto lang kitang i-remind, sa doctrine of God, ang Diyos ang pumipigil
kung hindi ka magkakasala, hindi ikaw mismo. Sinabi niya yon sa kanya, I kept you from sinning against me. So ang Diyos pala ang pumipigil sa kanya. Kaya hindi niya nasipingan si Sarah. Hindi ang sariling self-control ng hari, as if may mga self-control ang mga ganito na may harem. Verse 4, Now Abimelech had not approached her. Now, sinulat ito ni Moses, very important itong verse 4 na ito na Abimelech had not approached her. Ito yung result ng intervention ng Diyos. Di ba nag-intervene ng Diyos? Ayan. Nilinaw ni Moses sa lahat. Hindi nasipingan itong si Sarah because the word approach is from the Hebrew word karab, which literally means approach, pero ang intended meaning nito is figurative. Hindi approach literally, kundi sexual encounter. So, Abimelech had not sexually encountered itong si Sarah. Moses was clear on this. He even included si Yahweh sa quote niya sa verse 6. Therefore, I did not let you touch her. Malinaw na malinis itong si Sarah. Prepared siya para sa chapter 21 na magkaroon ng seed, si Isaac, the seed of promise. In fact, even if he had innocence on Sarah, Yahweh did not deny. Sa kanyang sinabi sa verse 7 na inutusan niya, gawin mo yung tama. Verse 7, return the man's wife, for he is a prophet, so he will pray for you, and you shall live. Mga kapatid, look at the grace of God kay Abraham dito. The man who caused trouble, the man who lied, the man who succumbed to fear, the man who forgot his covenant with God. He caused trouble, and now what God did dito sa circumstance na ito, imbes na parusahan niya si Abraham, nag-intervene siya. Tinawag pa niyang prophet si Abraham. He intervened in the life of a whole country, and God does him good. And God's first word about him is, he is a prophet. He is the man who will pray for you, who will pray for your wife, who will pray for your country, to make everything all right again. Kaya sabi niya sa verse 7, merong threat, but if you do not return, know that you shall surely die, you and all who are yours. So to make things clear kay Abimelech, he might be king, pero hindi siyang soberanong Diyos of the universe. He is dead. And papakita niya dito, kung hindi niya ibabalik si Sarah kay Abraham, parurusahan ng Diyos. So, anong makikita natin dito mga kapatid? Ang Diyos, gumawa siya ng paraan para makamtan muli ni Abraham yung pangako ng Diyos kahit sa panahon na halos wala na siyang pakialam. Ito yung panahon na parang si Abraham mismo wala na sa kanya yung pangako kasi binalandra niya, binigay na lang niya yung pangako. Parang hindi na siya magana sa pangako. Parang hindi na mahalaga yung pangako. Pero ang Diyos, minake sure pa rin niya na matatanggap ito ni Abraham. And that is the point. Despite their sins and failures, God remains far more zealous in protecting His promises to His people than they do. Napakalaking spiritual truth nito. Many wonder why God had chosen na mangialam in sovereign grace, imbes na i-chastise na lang si Abraham. Lahat ng ingredients para isang embarrassing occasion para kay Abraham nandito na sa table. Siya naman ang may kagagawan ng lahat. Marapat lang na parusahan siya ng Diyos, di ba? Pwede natin sabihin na deserve para sa kanya ito kung siya ay mapapahamak. Kung ako man mismo, di ba, kasama ko kayo, tama lang yan, sige lang, paluin mo, yung talagang malupit. Siguro makikigatong pa tayo doon sa pananaw na yon. In all cases, this is what we would think and feel. Deserve ni Abraham na ma-deprive sa covenant blessings. Now let me ask you, why did God choose to save our power couple, Abraham and Sarah, from totally receiving or totally disbanding yung blessing ng promises to them
when they all did was to be careless and to be unfaithful to Him. Mga kapatid, 25 years have passed, yet they never learned. Well, the answer is very simple. Gusto niyo bang malaman bakit pinili ng Diyos mag-intervene? Kahit sabihin mo, deserving sa kanila yan, wala na sa kanila, dapat lang nilang maranasan yon. There is only one answer. God is gracious and He keeps on giving His children undeserved blessings. God is more eager to give His children the very blessings of the promises He makes to them. Gusto ko kayong tanongin, ano yung pangako ng Diyos sa atin bilang mananampalataya? Ang pangako ng Diyos sa atin ay sanctification, glorification, heaven. And you want that. Ilang beses ka nananalangin sa Diyos, Lord, give me this glorified body. Lord, gusto ko na mapunta sa kalangitan. Lord, gusto ko ma-sanctify. But did you know, kung ikaw ay desirous sa mga blessing ng Diyos na binigay niya sa iyo, pinangako niya sa iyo, God is even more desirous na ibigay yan sa iyo. This is what we see dito sa buhay ni Abraham. Ang Panginoon, mas desirous siya. He is far more gracious to us than we to ourselves. God is more eager to grant these very blessings. Sometimes we think na dahil tayo ang makikinabang sa mga pangako ng Diyos, tayo yung mas desirous na makamit natin ang blessings ng covenant. But the truth is, God is far more gracious to us than we to ourselves. And since He is far more gracious, God is far more willing to make sure na marireceive natin yung good promises at yung plans niya, even if we choose the path of blunder. Oh mga kapatid, this is tremendous graciousness of God that should make us tremble. God is willing to use His sovereign power para mag-intervene sa providence niya in nature just for His promises na hindi ma-frustrate ng ating kasalanan. Imagine that. Tayo mismo, aminin natin, minsan wala na tayong pakialam sa mga pangako ng Diyos kapag nilamon ka na ng takot, kapag nilamon ka na ng temptation, pag nilamon ka na ng pressure, pag nilamon ka na ng sin, pag nilamon ka na ng anxiety, doubts, and impatience. Pero ang ginagawa pala ng Diyos, but God came and intervenes. God came and intervened sa dream. He makes sure that His promises are protected. His covenants remain in full force. He will not allow His people to go their way at kalimutan na lang yung masasarap at matatamis na pangako ng Diyos dahil lamang na-overcome sila ng tukso. And how many Christians are experiencing that? There are times na overcome ka ng tukso na parang wala na sa iyo ang pananampalataya mo. Wala na sa iyo ang patotoo mo. Bahala na. Pero God doesn't forget kung gaano kahalaga yung mga taon na binigay ng biyaya ng Diyos sa iyo. Na sa oras na ito, hindi ka makapag-isip, hindi ka sober, wala kang pakialam, pero ang Diyos may pakialam niya, ikikip pa rin niya yung sanity mo. Ililigtas ka pa rin niya sa isang blunder na magiging permanent sa spiritual life mo. God remains sober even when we are not. He remembers that we are dust and forgetful, neglectful, and sinful. Kilala niyo si Mary Jane Veloso? The name is familiar, right? Si Mary Jane Veloso ang taga Nueva Ecija na pumunta sa Malaysia at nirecruit siya ng isang kakilala niya. At pagdating niya sa Malaysia, dala-dala niya yung kanyang maleta. Pagdating doon, wala na daw trabaho naghihintay sa kanya. So, ang ginawa nung kanyang mautak na recruiter na Pilipina ay, pero meron akong bibigyan ng trabaho sa iyo. Gawin mo lang ito, punta ka sa Indonesia. Doon sa Indonesia, may bililan siya ng maraming damit. Habang nasa Malaysia siya, binigyan siya ng panibagong maleta. Dahil maliit lang yung maleta niya. Pinakilala niya ang isang African na person na si Ike at binigay sa kanya ito, makikipagkita ka pala kay Ike at sa
Indonesia, Yogyakarta, magkikita kayo. Pagdating doon, di alam ito, hindi siya makabasa ng English, di siya marunong masyado, magiging domestic helper itong si Mary Jane Veloso. But on October 4, 2010, na-check ng immigration yung kanyang maleta, yung gamit niya walang problema, pero doon sa maleta may nakapuslit na heroin na nagkakahalagang kalahating milyon na dolyares. $500,000 ang halaga. At dahil hindi siya marunong mag-English, ganyan, sumang-ayon na lang siya. And after 1 week, he was sentenced to death penalty, October 11, 2010. At ang kanyang schedule of execution ay April 29, 2015. Pelikula ito at nandun, naalala ko pa nung panahon ni President Noynoy Aquino na siyang naging instrumental dahil nung October 29, 2015, one day before na siya i-execute by firing squad. April 28, sumuko itong babae sa Nueva Ecija, yung recruiter niya, at biglang nakapunta kagad ang balita sa Malacanang. Malacanang tumawag kay President Widodo at sa Jakarta sinabi, may bagong lead. Hindi sinadya, hindi kanya yan. Baka pwede na ganito, ganyan. So, syempre, may kasunduan ang mga ASEAN at si President Noynoy Aquino, the day before her execution, appealed for clemency. And alam nyo nangyari, 1 hour na lang before na ma-firing squad, 1 a.m. doon sa Indonesia, ma-firing squad ang mga international na may Brazilian, may Japanese. By 12:35 na firing squad sila, may isa na hindi natuloy. And that was Mary Jane Veloso. That was because of the appeal of President Noynoy Aquino for clemency. At she may still be incarcerated today. Buhay siya ngayon at hanggang ngayon nandun siya sa Yogyakarta prison cell. But still, the President, because of his help, nag-rush siya. Alam natin na hindi mo maidadahilan kasi responsibility mo, di ba? Na-check mo yung maleta mo, lahat. Hindi na niya malulusutan yon. Kaya hanggang ngayon, nakakulong pa rin siya, pero at least, hindi na siya ma-firing squad. Ang ibig ko sabihin dito ay kung ang presidente ng Pilipinas ng mahirap na bansa na kaya niya na iligtas ang isang tao na pwede nating sabihin na siya ay niloko, siya ay ginamit, but at the same time may kapabayaan sa kanya rin dahil hinayaan niya na gamitin niya yung gamit na hindi naman para sa kanya o kaya binigay lang. Pero sa oras na yun, wala na sa kanya. Pero binigyan siya ng tulong ng presidente at siya'y naligtas. Ganito ang pangako ng Diyos higit lalo. May mga panahon na careless ka na. May mga panahon katulad tayo ni Abraham, wala na tayong pakialam sa testimony natin. Pag nanguna na yung pride, pag nanguna na yung galit, nanguna na yung bitterness, ano ngayon? Sige, gagawin ko na ito. But you see, God knows. Wala ka sa sober state mo. God knows. Mas malaki mawawala kapag pinatulan ka niya. Ang ginagawa ng Diyos, He intervenes. Pinapakalma ka niya at biglang ginagawa ka niya ng paraan para hindi ka tuluyan na tumalikod sa Panginoon. God's promises were fulfilled and will be fulfilled hindi dahil sa ating matinding desire at hindi tayo marunong sumuko. No. God's promises will be fulfilled because God is the most committed being para ma-fulfill yung mga bagay na dinidesire mo sa puso mo bilang mananampalataya. You want to be like Christ? Desire mo yan, mas desirous ang Diyos para sa'yo sa ganyang bagay. Kahit wala na ang kamay nila Abraham at Sarah dito, the promises of God are as bright as the sun simply because Yahweh was so committed and willing to fulfill them even when these two have temporarily forgotten and neglected them. Sabi ni Oswald Chambers, God can achieve His purpose either through the absence of human power or resources or the abandonment of reliance on them.
All through history, God has chosen and used nobodies because their unusual dependence on Him made possible the unique display of His power and grace. He chose and used some bodies only when they renounced dependence on their natural abilities and resources. End quote. Mga kapatid, tingnan nyo, sino nagpigil kay Abimelech para hindi niya sipingan? God was even willing to restrain unbelievers para lamang yung pangako mag-remain intact. Ganito ka-gracious at ka-patient ang Diyos sa iyo, na kahit wala na sa control mo, ang Diyos kinokontrol niya ang ibang bagay so that hindi ka lang totally mapunta sa kahibangan mo. Our sin dishonors God. That's very clear, black and white. But God, on the other hand, does not lose His affection and love for His people. Dahil nakikita niya si Kristo kung paano, pag nakikita niya. Di ba si Jonah, ganito yung problema niya? Ganito ka-gracious kasi ang Diyos eh. Si Jonah, sa chapter 4, sabi niya, it displeased Jonah exceedingly and he was angry. Biglang ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Nagrepent ang Nineveh. Mula sa hari hanggang sa pinakababa. Bigla siya nag-pray, Lord, sabi niya. And I quote, this is the Bible. Oh Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew you are a gracious God and merciful and slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Kahit alam na ng Diyos na karapat-dapat ka dyan, at tayo mismong tao, wag mong ibigay yan. Wag kang maging gracious. Dapat lang parusahan man. Patayin mo nga dapat yan. Gusto ko yung naglalatay. But you see, sabi ni Jonah, Lord, ito yung sinasabi ko, kaya ayaw kita sundan eh. Kilala kita eh. Napakabilis mo magpatawad. Napakabilis mo makalimot. Napakabilis mo na patawarin ang mga taong nagkasala sa iyo. But you see, this is how the grace of God works. Hindi tayo dapat magulat dito sa ginawa ng Diyos because this is the grace of God. Aba, maiinis at magagalit ang mga tao na hindi nakakaunawa ng biyaya ng Diyos. Listen to this. Grace will always look unfair to those who don't understand it. Tingnan nyo lang kahit sa mga relationships natin. Oh, pinatawad mo na, nagkasundo na kayo. It is because that's how grace works sa atin. That is how God relates to us. Kaya may assurance tayo na kahit anong mangyari, hindi tayo tatalikuran ng Diyos. It is because God has committed Himself to us via the covenant. Kung kay Abraham, kaya niyang gawin ito para lamang maipakita ang kanyang faithfulness. Kaya niyang pigilan yung hari. Kaya niyang mag-intervene sa dream. Kaya niyang gawin ang mga bagay nito kahit wala nang pakialam si Abraham at si Sarah. Let me tell you, how much more to us who have the better promises in the new covenant in Christ. God promised to Abraham, a man who almost blew everything. Yet God still honored His word sa kanya. And he was spared and saved. He himself volunteered yung kanyang wife para ibigay, para maging asawa ng ibang lalaki. Brethren, how much more sa atin? We're standing on a better Abraham who never had to lie just to escape death. Si Abraham, binolunteer ang asawa. Si Kristo, binolunteer ang sarili niya para mamatay just to obey his Father and remain faithful in all the commands God gave to him. That is why his Father was so pleased to him. Alam niyo, ang good news dito, ang sino mang nanakay Kristo, it is the same delight and approval mula sa Father ang makakamit niya. Ang sino mang may pananampalataya sa finished work ni Christ on the cross, will receive the same delight, approval, and protection na meron si Kristo na natatanggap ngayon. If God loved and protected Abraham sa kabila ng kanyang kasalanan, all those who are under the better Abraham in Christ will have even more the confidence that they will be loved and protected. Kahit na anong kasalanan mo, di baling mas marami kang kasalanan sa akin o pinaka mas marami kang kasalanan sa buong mundong ito, pero pag lumapit ka kay Christ, God intervenes and He forgets everything.
God will intervene not only in dreams, but He will do everything para matupad lamang ang kanyang pangako sa Panginoong Yesus. Ano sabi niya sa 2 Timothy 2:13? If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Maging faithless ka, pero ang Diyos, hindi kanya susundan dyan. God will remain faithful to you. Challenge. Let God's power to sovereignly intervene in our lives replace our fear of man with fear of God. Nangyari kay Abram dahil sa fear of man, bigla siyang nagkasala. Pero dapat yung sovereign power niya to intervene. Magkaroon siya ng fear of God. So, let me give you some applications here. Number one, let this bring you more fear sa Diyos kaysa sa mga kinakatakutan mong tao, sitwasyon. Kung pwede, palang na mangialam ang Diyos at dumalaw anytime, edi mas lalo ka dapat sumunod sa kalooban niya. Napakadali lang pala sa kanya mag-intervene sa mga plano mo. Kaya niyang pitikin. Yung plano mo, yung ugat mo, kaya niyang pitikin. Kaya niyang ipakagat ka sa isang lamok na may matinding virus o ng daladalang dengue o kung anumang virus ang ibibigay sa'yo. Napakadali tayong pakialaman ng Diyos. Hindi tayo ganun kalakas. He can either bless us or simply stop us. Ilan sa atin ang mas takot sa ating mga boss na ma-disappoint bago tayo matakot dun sa Diyos. Natatakot tayo sa mga tao at hindi sa Diyos. On the other hand, comfort ito. Dapat magbigay ng comfort ito sa iyo as you obey Christ. Kayang pasukin pala ng Diyos ang panaginip ng tao. Kaya pala niyang baguhin ang puso ng tao. Kaya niyang palitan ang nasa posisyon. Kaya niyang ibigay ang pinapanalangin mo. Kung ito ay kalooban niya. Kung ito'y makakabuti sa iyong kaluluwa at makakatulong na maging kawangis ka ni Kristo, papasukin ng Diyos kahit panaginip ng presidente o ng amo mo, ng magulang mo, o ng nililigawan mo. Para sabihan lang sila na gawin ang bagay na gusto niya. On the other hand, kung wala pang nangyayari, baka yan ang nais ng Diyos muna sa iyo. Matuto ka magtiwala, maghintay, at magkaroon ng comfort sa kanyang promises at kakayahan. Tuturuan tayo dito na hindi nalilate ang Diyos. Number 3 application, please listen to this. This tells us, si Abraham, anong pakilala ng Diyos sa kanya? He is a prophet. Makipagkasundo ka sa kanya. Mga kapatid, the third application is this. Your repeated sin is not necessarily your ending. Hindi ang story ng buhay mo ang repeated sin. After this, hindi na magkakasalang ganito si Abraham hanggang siya'y mamatay. It is not your final chapter in your book, ang pag-uulit sa kasalanan. Many of us here would say na, hindi ko maintindihan si Abraham dito. Ganun ba kayo? Hindi nyo naintindihan si Abraham dahil inulit niya yung kasalanan niya? How could he do such thing? And again, inisip siguro natin, itong si Abraham, hindi ko talaga maintindihan, hindi ako para sa kanya. How could he put the promise of God in precarious situation? In fact, pakinggan nyo to, some liberal scholars thought that this incident sa Genesis 20 is exactly the same sa Genesis 12 because ang sabi nila, this kind of mistake na ginawa ni Abraham, hindi pwedeng i-repeat ang ganitong kalaking mistake. Ang sagot ko dito, oh really? Oh really? If we will just be honest sa ating mga sarili, it is not Abraham whom we should not understand. Alam niyo kung sino hindi dapat natin maintindihan dito? Hindi si Abraham. Si Abraham maintindihan natin dahil ganito tayo. Ang hindi ko maintindihan dito ay ang Diyos. I fully understand Abraham because like him, I still smell the stinking sins that is in me that put my sinless Savior to die on that old rugged cross. I may have been forgiven from the penalty of sin. I may have been freed from the power of sin. But the presence of sin is still in my heart. There are times I hate myself because I hate so much sin. But at times, I still love my sin.
I still try to pursue sa mind ko, words, and action, yung mga kasalanan that have been forgiven and washed by the blood of the Lamb. But I hate them. Yet something in me finds pleasure dun sa kasalanan na yon. Totoo na I am prone to wander and prone to live the God I love. Tama si Paul, "O wretched man that I am, who can deliver me from this body of death?" And thank God meron si Christ. But this God, naintindihan ko si Paul, Romans 7, "But this God who saved me, hindi ko ma-comprehend ang kanyang love. I cannot fathom His patience. I cannot understand His grace." Si Abraham, na gumawa ng problema at nandamay pa ng maraming tao, look, anong pakilala ni Yahweh sa kanya? Did you notice Yahweh bad-mouthing against Abraham? Alam niyo, pwede niya sabihin, "Abimelech, ganito ha, pasensya ka na, alam ko biktima ka dito. Pero please lang, ibalik mo na si Sarah kay Abraham, pagpasensyahan mo na yung tao." Matigas ang ulo talaga ng Abraham na yan. Naku, ako nang bahala sa kanya. Pwedeng sabihin ni Yahweh na, "Abimelech, sige, magparaya ka na, iho. Ikaw na magpaubaya." Walang ganon. Ang sinabi ng Diyos, "For he is a prophet." Sa kabila ng ginawa ni Abraham, the Lord was still kind to him. For your information, mga kapatid, this is the first time the term prophet was used in the Bible, and it's not directly related sa foretelling ng future, but in the intercession of people. Therefore, even before ang prophet is someone who intercedes para sa Diyos, ang nagkasalang believer, siya pa rin ang magiging daluyan ng pagpapala para ipanalangin ng mga unbelievers. So let me make that point. Si Michael Staton, sa napakaganda ng kanyang illustration, I can't help but to share it to you. Ang ginawa ni Abraham is the same way kung paano mo ginawa sa asawa mo o sa anak mo kapag nakikipagkilala ka. Anong ginawa ni Yahweh kay Abraham nung kinausap niya si Abimelech? Hindi niya siniraan. Sinabi niya, he's a prophet. Kapag may pinapakilala mo yung asawa mo, pwede ipakilala ka ng asawa mo, let's say mag-asawa na kayo ng 30 years, 20 years, 10 years. Pwede kang ipakilala, di ba, sa presidente na, "This is my husband of 10 years. Alam mo, itong taong ito, he's an angry person. Selfish siya sa maraming mga pagkakataon. Marami siyang pagkukulang actually sa akin at sa aking mga anak." Pwede yung sabihin na, "Ito yung asawa ko, this is my wife. Ito, bugnutin ito. Ito, lumalaban ito. For many days, lagi siyang ganyan." Pwede niyo pakilala, but do you notice? May asawa bang nagpapakilala ng kanilang asawa ng ganon? Kung merong ganon, baka kayo lang yun. Walang nagpapakilala. Even right after na paluin mo yung anak mo na 3 years old, 4 years old, pamaya pag pinalo mo sa kwarto, lalabas ka, makakasalubong mo yung kapatid o sino man papakilala mo, "This is my child." Hindi mo siya papakilala. "Yung anak ko na yan, matigas ang ulo niyan, araw-araw pinapalo ko." You always introduce them in a way na positive. Hindi dahil blind ka sa imperfection nila. Pwedeng sabihin mo, yung tao na yan, yung bata na yan, laging matigas ang ulo sa akin yan, hindi niya na ako sinusunod. Pero hindi mo yung gagawin sa isang tao na meet mo. Although totoo yon. Pero hindi mo gagawin yon sa anak mo just because. Hindi dahil hindi nabulag ka sa imperfection, but simply because they are your child. They are your children. You love them. And that's how with God, when it comes to you, hindi tinatandaan ng Diyos sa mga episodes mo, ng spiritual lapses mo. At yun na lang ang tinitingnan ng Diyos sa'yo, na kapag pinakilala ka niya sa mga tao, eto si ang anak ko na yan, tingnan mo, yung araw na yan, pinagpalit niya ako. Yung araw na yan, binigo niya ako. Yung oras na to, pinili ng Diyos na tingnan ng covenant niya kay Abraham at hindi ang unfaithfulness ni Abraham sa Gerar. Hindi na natili sa mind ng Diyos ang Gerar doon kay Abraham. At ilang beses kang nagtaksil sa Diyos. Ilang beses mong tinapon ang biyaya at wisdom niya.
Ilang beses ka nagtiwala sa sarili mo, nagpumilit ka na mamuhay sa galit, sa bitterness at sa puso. Ilang beses na tahasan ka, nagrebelde sa Diyos at nang magaling at hindi mo pansin ang kanyang utos at kalooban. Well, maraming beses. But here's the catch. While being a disobedient, rebellious, stiff-necked, selfish, proud child of God that you are, di ba nanalangin ka pa rin sa Diyos? You still ask for the grace of God, for the mercy, and for the provision of God. Let me ask you, what did God do? Well, this is what God did. Habang nagre-rebelde ka, nagkakasala ka, nanalangin ka pa rin sa Kanya, this is what God did. He told His angels, ingatan nyo yung alagad na yan. Dahil alagad yan ni Kristo. Ganun ang pagpapakilala niya. Inutusan niya yung hangin na patibukin ng puso mo. At inutusan niya yung pagkain na dumapo sa pagkainan ninyo. Dahil sinabi niya, anak ko pa rin yan. Sa kabila ng mga pagkukulang niya sa akin, hindi niya magiging bukang bibig. Yung mga kasalanan na nagagawa mo, sinabihan niya ang mga demonyo na huwag kang pakikialaman ngayong araw na ito, na hindi ka maloloko ng huwad na katuruan, na iiwas ka sa araw na ito sa aksidente sa NLEX. Magigising ka ngayong araw na ito dahil sa kabila ng failure mo sa Kanya, hindi niya tinitingnan ng failure mo. Ang nakikita niya ay si Kristo nakabalot sa iyo. Pamilya ka, mahal ka niya, kaibigan ang tingin niya sa iyo. Kahit maraming beses asal kaaway tayo sa Kanya. This is unfathomable love, mga kapatid. Si William Cooper, sa mga moments ng anguish at depression niya, he attempted multiple times na i-end ang kanyang buhay, but God had a different plan. When he was an unbeliever, dinala siya sa isang parang mental hospital natin ngayon because he was suffering from depression. But thankfully, mayroong isang doctor na Christian, si Dr. Nathaniel Cotton. At doon na-convert siya, and then after na lumabas siya sa hospital na yun or asylum, siya ay nakilala niya sa Olney si John Newton. At having moments of anguish and depression, nananatili pa rin sa kanya kahit ligtas na siya. Alam niyo ba na si William Cooper, he even planned na magpakamatay kahit nung siya'y Kristiyano na. Dahil dumarating pa rin yung nagde-descend pa rin yung darkness na yon. Nung panahon na sober siya, sinabihan siya ni John Newton, why don't you put into words yung nadidiscover mo na ganyan? Well, hindi pinrostrate ng Diyos yung pagpapakamatay niya. May time na pupunta siya, tatalon siya doon sa something na bridge or ganon. Sumakay siya ng karwahe pero biglang sobrang ng fog, umikot-ikot lang yung karwahe. Pinigilan siya ng Diyos because God had a different plan. Gusto pala ng Diyos na extend ang buhay niya para maipen niya yung hymn na magiging masterpiece niya na ang title is Conflict, Light Shining Out of Darkness. Well, it would become His greatest legacy for the Lord, would use it to give untold comforts to many Christians in different age and country. The hymn was given a new title, God Moves in Mysterious Ways, His wonders to perform. He plants His footsteps in the sea and rides upon the storm. Sa third, ye fearful saints, fresh courage take, the clouds ye so much dread are big with mercy and shall break in blessing on your head. And sa fifth, His purposes will ripen fast, unfolding every hour. The bud may have a bitter taste, but sweet will be the flower. Ganito ang nangyayari sa mga Kristiyano. May time na hindi ka sober. May time that you want to give it up, but the Lord restrains you, because He wants you to enjoy the full blessings of His covenant. Then lastly, sa verses 14 to 18, the desirable intercession of undeserving saint. Responding to the command of God, Abimelech returned Sarah
to Abraham and showered him gifts. Binigay niya kay Abraham napakaraming mga servants, male and female. Binigay niya kay Sarah, sabi niya, binigay ko sa brother mo 10,000 talents. Alam niyo ba yung 10,000 talents na yon? Yon ay equivalent sa 20 brides. Ganito ka-gracious, 50 shekels was the most to be offered for a bride. Pero dito, napakaraming. Ang gusto kong emphasize dito, yung folly ni Abraham, ang ginanti ng Diyos, amazing grace. Binigyan pa siya ng reward. Not because ang Diyos nagre-reward sa kasalanan, but because of the covenant. Yun yung issue dyan. And then Abraham prayed to God. God healed Abimelech. And Abimelech also received grace through the ministry of Abraham. Ano yung gusto kong ipakita dito? Itong si Abraham, salot ito sa Genesis 20, but he was the prophet. Siya pa rin ang ginamit. And that's the point. God still chose to bless this world through the ministry of His flawed servants. Ito, diretsahan na. Tingin mo sa sarili mo, ikaw, malayo ka sa Diyos. Dahil hindi ako maniniwala kapag sinabi mong malapit ka sa Diyos. We all think at some point we are far from God, but God continues to use these flawed servants. Alam mo ba, kahit na na-offend ang unbelieving family mo, ikaw pa rin ang gagamitin ng Diyos para ipanalangin sila. Kahit nakikita yung ugali mo na hindi consistent sa Scripture, kahit yung asawa mong unbeliever, may nakikita siyang butas sa'yo, o yung magulang mo nakikita sa'yo na hindi ako ma-encourage sa pananampalataya mo kung ikaw, ganyan ka sa pananampalataya. But did you know that God still uses and He still chose na ikaw ang gagamitin niya? Ganito ang grace. While we again say that sin is sin, we do not condone sin, at may disqualifying sins. Yet, God in His grace continue to use people. Not because they deserve it, but because God is gracious. Challenge, use your rare calling of ministering to others as God grants you opportunities and providence. Capitalize sa special ministry mo bilang believer. Embrace your calling to be a praying saint. Manalangin ka, panalangin mo ang mga mahal mo sa buhay. Pray for your neighbor. And as a praying saint, panalangin mo yung mga tao. Baka may kamag-anak ka na may sakit, na nakakaranas ng problema. Ikaw na mananampalatayang pwedeng gamitin ng Diyos. Minsan nagsasatanong sila, bakit ganyan? Napaka-unfair naman. Na-offend ang isang tao na nasa labas ng church sa'yo. Pero alam mo, yung tao na yun, na-offend na siya sa'yo, ayaw ka na niya ang Christianity. Yet, God will continue to bless you. Mag-move on siya dun sa tao na yun, pero sa'yo hindi. Kahit ikaw ang naging dahilan, bakit sinumpa niya si Kristo. But because God has covenanted with you in Christ, He will continue to speak to you. He will continue to love you. He will continue to give you grace. Ayan ang blessing. Kaya kung ikaw dito ay anak namin, ang kasalanan ay nasa puso mo na. Huwag kang magpauto sa kaaway. Ikaw ay lumapit kay Kristo. Huwag mong gayahin si Abraham. Ma-complicated ang mga bagay dito, pero kay Kristo may kapayapaan. At walang ibang kaligtasan sa mga bisita kundi kay Kristo lamang. Ngayong araw na ito ay ang anniversary ng pagdating sa China ng tinatawag na The Cambridge 7. Ito yung mga star college athletes who have dedicated themselves to Christian mission work. Binigay nila yung kanilang prime. Ito yung kalakasan nila, college athletes. Hindi para mag-please ng mundo, but for the Lord. They have used their opportunity. Kaya ito yung napakalaking blessing na binigay ng Diyos kay Abraham. Unworthy, yet the grace of God isinalba siya. Because of the covenant, the story of Gerar did not end in sin and punishment, but in grace. Let us pray. Father, we glorify your name. Thank you for being with us and speaking to us through Genesis 20. Nawa, Panginoon, ma-remind kami na sa kabila pala ng kasalanan namin, hindi mo tinatandaan yung nagawa namin kanina at ganon. You continue to call us your prophets, your children, your people in Christ. Thank you, Lord. Kayo ang siyang
mag-minister sa amin, magligtas ng mga wala pa sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.